Napapaisip ka na rin ba kung paano tayo nakatakas at nakaalis sa pananakop ng mga Kastila? Halika't talakayin ang saysay ng kasaysayan. Ang mga Kastilaloy ay sinakop tayo ng 33 taon bago pa man tayo ibenta sa mga Amerikano. Bakit kaya? Marahil ba sa mga kababayan natin bayani at may mga kontribusyon sa paglago ng Katapangan? Tara't isa-isahin. Bago pa man nagsulat at nagtayo ng propaganda si Dr. Jose Rizal at ang iba pang kasama niya ay nagsimula ito kay nila Gomez, Burgos at Zamora. Bakit? Dahil sila ang kapansin-pansin na mga martir nung bata pa si Dr. Jose Rizal. Sanhi nila propaganda ni Padre Burgos at Padre Pedro Perez noong 1872. At pagkatapos nun ay pinaslang sila. Sinundan naman ni Dr. Jose Rizal ito sa pamamagitan ng La Solidaridad, isang kilosang propaganda, at rito inilahad nila ang pag-aabuso ng mga fraile. Tumugon sila Bonifacio sa pamamagitan ng pagtatag ng revolusyong organisasyon noong 1892. Pagkatapos ng pagkahuli kay Dr. Jose Rizal, ang pinangalanan na organisasyon na KKK, ibig sabihin ay kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, ay para maipaglaban na ang karapatan at hustisya ng mga mamayan. Pagkatapos nila ibagsak ang mga Espanyol, ay naghalalan sila ng pinuno upang makamit ang kasarinlan na bansang Pilipinas at tinawag nila Makatipunero at naghalalan na. Ang tawag sa pangyayari ito ay Tejeros Convention na ginanap noong Marso 22, 1897 upang mapalit ang katipunan dahil sa barbarong layunin nito. At ang gustong iparating ng konbensyon ay ang pamahalaan na namumuno sa buong bansa ng masalimuot, at dito nabuo ang unang Republika ng Pilipinas na pinanunuan ng unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo, Vice Presidente Apolinario Mabini. At dahil sa katapangan at tanging taglay ng mga Pilipino ay binenta tayo ng Espanyol sa mga Amerikano upang mapanatili ang reputasyon at itanggi na natalo sila sa mga Pilipino. At ayun na nga, ito ang mga bunga ng gawain ng lakas natin, kundi sa kanila ay hindi tayo magtatagumpay. Pilipinas kong mahal!